Last po Sunday po ay ating pong pinatalakay ang series po natin, Finance Faithfuls. So, nakita po natin, natutunan po natin yung faithfulness dapat ay nandito sa atin sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At yung faithfulness ay dapat makikita po sa atin sa pagiging isang mabuting natiwala ng ating Panginoon. Alam niyo po ang church membership ay ito po ay isang napakahalagang bahagi ng ating buhay Kristiyano. Hindi po necessarily na tayo po ay maging membro ng People's Missionary Church, no? Kundi ng iglesyang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Kung hindi po tayo kasama sa iglesia na itinatag ng ating Panginoon, hindi po tayo ligtas, sapagkat ang tunay na iglesia ng ating Panginoon ay kayo. Hello! Yung mga tinawag ng ating Panginoon mula sa kadidiman tungo sa liwanag. At sa ating pagtanggap sa buktong na anak ng ating Diyos Ama, ay tayo po nagiging bahagi ng kanyang iglesia. At bilang pong bahagi ng isang iglesia, ang Biblia po ay tinuturuan po tayo na nais ng Diyos na tayo ay magpuri sa Kanya at sumamba sa Kanya. Ganun po ba? Hindi lang po yung ating private worship o praise na binibigay sa ating mga tahanan, kundi nais ng Diyos na tayo ay sama-sama magpuri at sumamba sa isang dakilang Diyos. Kaya nga po, ang Old Testament, o kung makikita niyo po, pinag-aaralan niyo, ang Ten Commandments, meron po siyang isineparate, sinet aside, na araw na para magsamba ang mga Hudyo, yung day of Sabbath. Tama po? Pagkat nais niya na kanyang lingkod, ang kanyang bansa, ang kanyang bayan, ay makapagpuri at tumamba na sama-sama. At tayo po bilang mga Kristiyano ay meron pong nakaset na day sa atin, yung Sunday po after na resurrection, yung Sunday po ang naging isang araw na itinagda upang ang mga anak ng Diyos ay sama-samang magpuri. Ngayon po umaga ay pag-aaralan po natin, worship God faithfully. Sa ikatlong na hulugan ng ating pong pag-aaral. Bakit po kaya? Maaari po sabihin po natin, bakit pwede naman ang mag-worship nga? No? Sa ating Diyos, privately o mag-isa. Marami po kasi misa na gumagawa niyan eh. Di po ba? Sila po ay sa ating nila, okay naman, sa TV naman ako. Nakikinig ako, nag-worship ako, maawit ako, pero nalulugod po ba ang ating Panginoon doon? Hindi po. Bakit po kailangan na tayo ay sama-sama mag-worship? No, marami pong mga reason, pero tignan po natin ang ilang mga dahilan kung bakit dapat tayo ay narito sa araw na ito upang magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Why we should worship God regularly. Unang-una po, we are created to worship God. Tayo po nilikha ng ating Panginoon upang magbigay ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Tingnan po ang sabi po sa Isaiah chapter 43, verse 20 to 21. Babasahin ko po sa inyo the message na Bible translation. Maganda po kasi yung mensahe mo. Ang sabi po doon, while animals will say, thank you, the coyotes and the buzzards, because I provided water in the desert, rivers to the sun-baked earth. Listen, church. Sabi po dito, the people I made especially for myself. People custom-made to praise me. Wow. Ganda po, no? Sabi po niya yung mga wild animals, yung mga nilikha niya, may ilap na hayop sa gubat, ay siya po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil ang Diyos ang nagbibigay sa kanila ng mga pangangailangan nila para mabuhay. Ano sabi niya, yung tao, tayo, ay nilikha ng ang Panginoon especially for Him. We are custom-made
para sa ating Panginoon, to praise Him, to worship Him. Napakaganda po ang sinasabi. Alam niyo, hindi naman tayo kailangan ng ating Panginoon. He will still be God without us. Amen? Mananatili sa Diyos, hindi mababawasan ang kanyang pagka-Diyos, miski wala tayo. Hindi titigil ang kanyang pagka-Diyos kung hindi tayo sasamba sa Kanya. God will still be God. Miski na hindi tayo sumamba, miski palikuran natin siya, miski hindi natin siya mahalin, siya ay mananatiling Diyos. Kaya kung tutusin, hindi po tayo kailangan ng ating Panginoon, pero nilikha tayo ng Diyos dahil mahal tayo ng Diyos. Nilikha tayo ng Diyos upang magkaroon tayo ng isang relasyon sa Kanya, upang tayo ay sama-sama na magpuri at sumamba sa Kanya. Ang una pong purpose, layunin ng Diyos sa ating buhay, ay upang tayo ay magbigay ng kaligayahan at kaluguran sa ating Panginoon. At kung maunawaan po natin, nilikha tayo ng ating Panginoon na mas higit sa nakikita niyo mga nilikha niya upang magbigay ng kasiyahan at kaligayahan sa Kanya, mararanasan po natin pahalagahan ang ating mga buhay. Pahalagahan ang ating pagsamba sa ating Panginoon. Sabi ko sa the message, we are custom made. Pag sinabi pong custom made, ano po, ito po yung ayon sa kanyang layunin. Tama po ba? Ito ay ayon sa naisin niya. Yung kung magbibigay ng kaluguran sa kanya, magbibigay ng kasiyahan sa kanya. Kaya ang tao daw po ay inayumang kalabawan ng Diyos upang tayo magbigay ng isang pagsamba at papuri sa Kanya. Nilikha tayo ng Diyos upang sumamba para sa Kanya. Ang pagsamba po ay para sa kapakanan ng ating Panginoon, hindi po para sa kapakanan natin. No? Hindi po para tayo ay masihan pag-araw ng linggo. May mga nakapagpala po tayo sa ating pagpunta po rito. Yes. May blessing po tayo nakukuha sa ating pagpunta rito. Minsan yung relationship natin lalo po lumalani. Natututo po tayo sa ating salita ng ating Panginoon. Pero ang unang purpose po, kaya po tayo nandito, ay upang bigyan ng kasiyahan at kaluguran ang ating Panginoon. Hello? Kaya minsan makakarinig ka po, ay, naku, hindi maganda ang ano ngayon, ang church ngayon, ang pagsamba ngayon, kasi ang music, dry. Mali pag-isan. No? Minsan yung music, ang haba naman, hindi pa rin, alam niyo po ba? Kaya ka narito, ay upang bigyan ng kasiyahan at kuluguran ang ating Panginoon. No? Ang hangarin natin kaya tayo nandito, ang dapat maging laman ng puso natin kaya tayo narito, ay bigyan ng kasiyahan ang ating Panginoon. Yung ating presensya, yung ating pag-awit, yung ating pagsayaw, yung ating papuri na binibigkas ng ating mga nabi. Wow, gustong-gusto marinig yan ng ating Panginoon. First of all, you were created to worship God. Bakit mo na? Nais niyo po magkaroon mga kalooban, pangalan tayo sa pamamagitan ng pagsamba. Ngunit minsan, tinatamad pa po tayo sa pagsamba sa ating Panginoon. Pangalawa po, we have the privilege to worship. Pag sinasabi kong privilege. No? Hindi po lahat ay mayroon nito. Ang ibig ko sabihin ay yung tanging karapatan na ibinibigay sa inyo upang sumamba sa isang tunay na Diyos. Hindi po natin lang kailangan na tayo po ay magtipon-tipon upang mag-worship sa ating Panginoon. Lagi po natin aalalahanin, ito po ay isang tanging karapatan na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Mahali po ang mga relihiyon na iba't ibang relihiyon. No? Ngayong araw ng linggo o iba't ibang araw, ay meron po silang sinet aside na para sumamba
sa kanilang mga palagay na tamang pagsamba. Pero kung makikita po natin, marami po sa kanila ang hindi kinu-question yung uri ng kanilang pagsamba. At marami po sa kanila ang talagang matapat na pumupunta sa iglesia nila upang sumamba. Wala po silang pakailang sa oras. Madaling araw man siya, no? Alanganin man siya, tanghali man siya, pero naroon po yung puso nila na talagang sumamba. No? Granted po na hindi po tayo kasama sa ganung uri ng pagsamba. No? Na kung saan ang salvation po ay pinanghihirapan nila o gumagawa sila ng mga paraan upang sila ay magkaroon ng kaligtasan. Alam niyo po ba na mas higit tayo mapalan dahil tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon. Sa biyaya at tanging biyaya lamang ng ating Panginoon. Alam mo, the more na dapat po nag-desire tayo na sumamba sa ating Panginoon. The reason na tayo po ay magsasamba sa ating Panginoon ay hindi dahil kailangan nating sumamba sa Diyos. Kundi dahil meron tayong dahilan na tunay na ang Panginoon ang siyang dahilan upang tayo sumamba sa Kanya. Upang siya ay bigyan natin ng kaluguran. At napakaganda po na ito po ay isang privilege for us. Bakit po sinasabing privilege? Alam niyo po, ang ating pong Diyos ay isang hari. Tama po ba? Sabi nga ng Biblia, siya ay darating na hari ng mga hari. Okay. Kung sabihin po natin sa Presidente, pwede po ba kayong pumunta ng Malacanang anytime of the day at pumunta niyo si President Noynoy Aquino? Hindi, no? Tama po ba? Unang po natin. Ganun din po sa hari. Hindi ka po pwedeng lumapit sa trono ng hari o pumasok doon sa piling na katron na inuupo niyang trono not unless na ipatatawag ka niya. Okay? Nangyari po ito sa istorya po kay Queen Esther. Tama po? Nung magkaroon ng problema ang mga Hudyo at hindi po siya pinapatawag, eh nag-prayer and fasting po sila, lumapit sila. Kasi ang paruso po sa isang taong lumalapit sa hari o pumupunta sa kanyang trono o sa court niya na hindi pinapatawag ay kamatayan. Okay? Bakit po privilege? Bakit ang pagsamba, ang paglapit sa Diyos, ang pagbibigay ng papuri sa Panginoon ay isang pribilehiyong ibinigay sa iyo ng Diyos? Dahil anak ka ng Diyos. Hello? Pag anak ka, pwede ba naman ka pa Diyos sa mga hindi na? Pag anak ka, pwede kang pumunta sa iyong ama na walang anuman sa gamal. Anytime of the day, lalapit ka sa Kanya, pwede mong kausapin ang iyong ama. Ganun po ang pagsamba. Isang pribilehiyong ibinibigay sa atin ng ating Diyos, pagkat hindi lamang siya yung hari ng mga hari, hindi lang siya yung medika sa atin, siya yung ating ama. What a privilege. Pero tayo po, tinatamad pa tayo na lumapit sa trono ng biyaya ng ating Panginoon upang papurihan at bigyan po siya ng isang pagsamba. Pribilehiyo na hindi binibigay sa iba, kundi tanging sa mga anak lamang. Pwede tayong lumapot na walang pag-aalala na tayo mamamatay o hindi tayo papansinin ng ating Diyos pagkat tayo'y anak ng Diyos. Ano man ang ating hiningi sa Kanya, ano man ang nais natin sabihin sa Kanya, hinihiling ng Diyos. Di ba? Hindi po siya abala sa maraming mga bagay. Tayo lang po yung abala sa maraming mga bagay. Lagi pong ang kanyang tenga ay nakatuon sa ating mga naisip ipabatid sa Kanya. And one way of communicating to God is through worship. Pinibigyan natin silang papuri. Pinibigyan natin. It's like privilege. Huwag mo natin sayangin yung mga privilege ito.
na bilang mga anak ng Diyos ay tayo makakalapit ng walang anumang inaalala. Any time of the day, we can worship God. Lalo po na sama-sama pag-worship natin ito. Hindi lang po isang obligasyon. Hindi lang tayo dapat. Pero dapat ginagamit natin yung privilege ito. Dapat sinasamantala natin yung privilege ito. Pangatlo po, we express our love in worship. Sa pamamagitan po ng ating pagsamba, sa pamamagitan ng ating mga pagsambit ng mga katangian ng ating Panginoon, we express our love. Paano natin express ang ating pong pag-ibig sa pamamagitan ng pagsamba? Kung tumabasa niyo po ang Biblia, mapapansin niyo po, sa Book of Romans, ang first 11 chapter po ng Book of Romans ay diniskusyon po ni Pablo yung mga goodness, yung grace, at ano pa mga bagay na pertaining to character ng ating Panginoon when it comes to salvation, yung relationship niya sa atin. Pero pagdating po ng chapter 12, napakaganda po yung sinabi niya. Pagkatapos niya po diskusin yung lahat, yung sabihin yung mercy, love, no? ng ating Panginoon. Pagdating po sa chapter 12, verse 1, hinihikayat niya ang bawat isa sa atin na isuko ang kanyang sarili. Alam niyo ba how to express your love sa ating Panginoon? Sa pamamagitan ng pagsuko ng ating sarili. Hello? Paano natin pinatutunayan, pinagtitibay, yung sinasabi natin na sinasambit ng ating labi. Pag tayo po sa Panginoon, yes, Lord, I love you, katulad po ng ating mga inawit kanina, sa pagtatalaga po ng ating buhay. Kaya nga po, sabi po ni Pablo sa Romans chapter 12, verse 1, I beseech you, brothers. No? Nakikiusap ko sa iyo. Nagsusumamo ako sa inyo. By the mercy of God, dahil sa gana sa biyaya ng ating Panginoon, dahil siya ay mapagmahal, offer yourself a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable act of worship. Ang sabi po ni Pablo matapos, makita niyo ang pag-ibig ng Diyos. Makita niyo yung goodness ng Panginoon. Therefore, sabi niya, therefore, I beseech you, by the mercies of God, offer yourself a living sacrifice, holy and acceptable to God. Paano natin i-express ang pag-ibig natin sa ating Panginoon? Yung pagbibigay po, pagsuko natin ng ating buhay sa ating Panginoon. Alam niyo po yung word na pagsuko, wala po sa bokabularyo ng tao yan. Hello? Hindi po ba? Hindi mo sinasabi pagod ka na, sumuko ka na. Gaaral ka? Hindi mo kaya? Sumuko ka na. Wala. Madalas makikita mo, huwag kang sumuko. Tama po ba? Hindi dapat nasa popular yung pagsuko. Para magtagumpay ka, kailangan lumabang ka. Kaya nga may pinikulang no retreat, no surrender eh. Huwag isa na lang siya, no? Kasi ang talagang pagsuko po ay hindi po mahalaga ang pag-usapan. Ito po ay parang isang kahinaan. Ba't sinasabi po yung pagsuko? Kaya nga po, sa bawat tao ay pagsuko. Sabi niyan, tuwag ka, pag sumuko ka. Mahina ka talaga. Pero pagdating po sa Kristiyano, ang isang pagsuko po ay isang pagsamba na pag-aalay natin ng buhay natin sa Panginoon. Kaya marami po ngayon magsuko na ng buhay. Marami po siya sa Panginoon. Tingnan niyo po, pag mahal mo isang tao, paano po yung sinasabing pagsuko mo sa iyong mga karapatan? Pinapakasalan mo, tama? Tama, yung mga may-asawa ko dito, tama? Pag pinakasalan mo kasi yung tao, may isinusuko kang karapatan mo na isinusurrender mo because mahal mo siya.
Tama po, di ba? Kaya marami po ayaw magpakasal eh. Kasi sinabi nila eh, baka mawawala na yung ano ko, yung oras ko. Magkakaroon na ng oras sa pag-uwi. Yung pera ko, maibibigay ko na sa kanya. Maraming ayaw. Pero pag suko sa ating Panginoon, yung po ibig sabihin na isinusundan natin yung mga privilege, yung mga bagay na dapat natin ibigay sa Panginoon. Alam nyo, may hadlang kasi kaya ayaw tayo sumuko sa Diyos. May mga hadlang. Una-una, ang question, mapagkakatiwalaan ba natin ang ating Diyos? Ganon din minsan yung paayaw mo, Panginoon, mapagkakatiwalaan ko kaya ito lalaki dito. Baka mamaya, pag duwasyon na ako, hindi na akong mahal niyo. No? Pag matapa na ako, wala na. Hindi po ba, praise the Lord, 25 wish na po kami sa mga January 14. Napagtigaan din ako ng asawa. Sabi nyo, sasabihin mo natin, tigaan kita. Abling tigaan po ako. Hindi, ikaw na nga nagtiga. Yung po yung pagsuko na isinusurrender eh. Kaya lang, ang tanong po, kaya tayo ay sulo, isuko, mapagkakatiwalaan mo ba yung taong pagkasusukuan mo ng buhay mo, ng pag-ibig mo, ng kalayaan mo. Kaya tanong mo din, mapagkakatiwalaan ko ba ang Diyos? No? Alam niyo, yung pagtitiwala ay isang mahalagang ingredient o kasama sa pagsuko mo. Mapagkakatiwalaan ko ba ito na magpo-provide ang lahat ng ito? Alam niyo po, hindi ka susuko sa Panginoon kung hindi ka magtitiwala sa Kanya. Hello? Kung hindi ka nagtitiwala na lubusan sa ating Panginoon, kung hindi mo po ubayan sa Kanya yung buhay, hindi ka nagtitiwala sa Kanya. At makapagtitiwala ka lamang lubusan sa Diyos kung kilala mo na ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Na kaya pala niyang gawin lahat, kaya niya palang baguhin ang aking buhay, kaya niya palang iangat, no? Ayusin ang aking buhay, kaya pala niya akong baguhin. Kaya mahalaga nga po yung unang dalawa natin tinalakay. Yung pag-aaral na salita ng ating Panginoon, na makita natin na maging mabuti tayong katiwala, na makita natin yung ating buhay ay hindi sa ating Panginoon, at makilala natin lubusan ng ating Panginoon. Doon pa lang tayo, pagsusuko. Minsan yung takot po, hadlang po yan sa pagsuko mo sa ating Panginoon. Pero ang sabi po ng Biblia sa 1 John 4:18, hindi pa daw ganap ang pag-ibig pag mayroon pong tao. Perfect love casts away fear. No? Perfect love casts away fear. Pag may takot po tayo, hindi po natin maisuko ang ating Panginoon, ang ating buhay sa ating Panginoon. Hindi sa natatakot tayo. Alam niyo po, ang kagalagaan po sa ating Panginoon, hindi lang po niya sinabi na mahal na tayo. Hindi niya sinabi na ibibigay niya lahat. Alam niyo, ang binigay sa atin ng ating Panginoon, yung pinakamahalaga sa Kanya. Ano ba ang natin? Kung binigay niya yung pinakamahalagang sa profile niya, sa pagiging Diyos niya, ano ba naman yung magiging pangangailangan natin, hindi ito ibibigay ng ating Panginoon. Ang sabi po sa Romans chapter 5 verse 8, God demonstrated His love toward us when we are yet sinners. Jesus died for us. God gave His Son. Ibinigay niya ang kanyang tanging at bugtong na anak upang patunayan sa iyo na mahal ka niya. Ano po bang hahanapin pa natin? Hindi ba natin siya kayang pagkatiwalaan ng ating problema? Hindi ba niya natin siya kayang pagtiwalaan ng ating po mga alalahanin? Mahal tayo ng Panginoon. Huwag maging naglaman, takot o hindi natin pagtitiwala sa Panginoon upang hindi natin isuko ang ating buhay sa Kanya. Pangalawa po nagiging handang yung pagtanggap ng ating limitasyon. He is God at we are not God. Christian po kung sabihin po natin, ang gawin po natin, hindi tayo magiging Diyos, siya ay mananatiling Diyos. Minsan ang kala natin, kaya natin. Parang nagiging Diyos tayo sa ating buhay dahil gusto natin gawin ang mga bagay na ayaw minsan gawin o ayaw pagawa sa atin ng ating Panginoon. Minsan yung pride.
isa pong hadna sa pagsuko natin sa ating Panginoon. Kasi sa pag-worship natin sa ating Panginoon, kinikilala natin na tayo ay walang kakayanan. Tayo ay nakadepende sa Kanya. Ang pag-worship sa Panginoon, hindi naman pagpunta na, kundi ini-express natin yung ating pag-ibig sa ating Panginoon. Why we should worship? Mga we are more closer to God in worship. Naranasan nyo nagpupamisa ng parang ang Panginoon habang nag-worship kayo ay napakalapit sa inyo. Sana nararamdaman mo yung yakap ng ating Panginoon. Yung presensya ng Panginoon ay nadaranasan mo. Ano po, yung pag-worship ko, ito sa uri, no, ng paraan upang maranasan natin yung tunay na pagkakalapit natin sa ating Panginoon. Kasi Isaiah po, magkaroon po ng vision. Sa chapter 6 na Isaiah, nung makita nyo kung maraming mga worship na ginagawa, pag-worship na ginagawa namin yan, nakita nyo yung kanyang sarili. I am doomed. I saw the king. I'm unworthy, unclean lips. Sabi niya. At naranasan niyo yun in the presence of God. Kaya nga po nung sinabi ng ating Panginoon, whom shall I send? Naroon, sabi niya, Lord, here I am. Send me. Di po ba yan? Send me. Alam niyo, pag naranasan niyo yung closeness sa ating Panginoon, naroon po yung tunay na pagsamba, naroon po yung tunay na nakising na mas lalong higit mo makilala ang ating Panginoon. Worship, ito po yung naglalapit sa atin, sa ating Panginoon. Panglima po, God is worthy of our worship. He is God. Kaya nga, worthy po siya na ating po siyang alayan ng papuri at pagsamba. He is our Creator. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. Ano ba? Marami mga bagay na dapat tayong maunawaan ng ating pagsamba. Ito ay isang mahalagang dapat gawin ng bawat isang nilikha ng ating Panginoon. Alam niyo po yung time ng great orator na si Henry Ward Beecher. Meron po isang visiting minister po na natropa na para po magsalita sa kanyang iglesia. Alam niyo po, dahil po magaling po talaga siya magsalita. Talagang full pack yung lugar na kanyang pinagsasalita. At one day, nung po meron ng bisita na para magsalita, talagang tiyampa. Yung lugar na kanilang pinagsasampahan. At nung tumayo po yung bisita, na-disappoint po yung mga tao. Hindi pala si Reverend Pastor na picture ang sasalita. At ang ginawa po nila, unti-unti po silang lumalabas na iglesia. At ang sabi po ng visiting minister, yung mga nagpunta rito, para sa mahig, si Henry Ward Beecher, pwede nang lumabas ng lugar na ito. At yung nagpunta rito, para magpuri at sumamba sa Diyos, manatili kayo. Bakit po kayo narito? Para sumamba sa isang tunay na Diyos. Because He is worthy. Karapat-dapat siya sa ating pagsamba. Karapat-dapat siya sa ating papuri. Tingin niyo kung sabi po sa Psalm 100, verse 1 to 3. Ang sabi po dito sa Psalm 100, umawit sa kagalakan ng lahat ng bansa, si Yahweh at papurihan pagpimpulan siyang pusa, lumapit sa harap niya at umawit may tuwa. O si Yahweh ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo kanyang lahat, tayo lahat ng nilalahan. Lahat tayo bahay niya kabilang sa kanyang kawan. Pagkat sa ito, tayo kabilang sa kanyang kawan. The word worship means worthiness. Karapat-dapat. Ang Diyos, karapat-dapat pagkukulan ng pagsamba. Minsan, ang binasamba ng tao ay tao. Di po ba? Kaya madalas narinig ko natin sa Tambordante, bakit pag-concert gusto nyo sa harapan?
Di ba ba? Ayaw yung sa likuran eh. Dahil gusto mo makita ng malapitan yung iniitulo mo, isinasal mo, tinitilian mo. Pero bakit pagka-araw ng linggo, gusto lahat sa likuran? Di ba? Sana concert na lang ang pinupuntahan. Pero alam niyo, yung Diyos na dapat na lapitan natin ay masigit doon sa mga taong tinitilian. He is worthy of our praise. He is worthy na dapat yung presensya ay naroon. Siguro kung ang narito po ay yung hari o presidente, siguro nasa harapan nito na lubunan. Pero is worthy, is worthy. Karapat-dapat siya po rin. Karapat-dapat siya sabihin. What does worship require? Ano po yung tunay na kailangan kung tayo po ay nag-worship? Unang-una po, faithful attendance. Dapat wala po tayong absent. Dapat hindi po tayo sinasaman pagka-araw ng linggo. Dapat yung araw ng linggo, pinaka-special na araw para sa inyo. Na inasasabitan ninyo. Sabado pa lang. Naghahanda na kayo kung anong susuotin ninyo. Hinahanda nyo na kung ano yung ibibigay o offer nyo sa ating Panginoon. Hindi pagka-araw ng linggo sa hanggahan maghahakilap lahat. Kaya pagdating natin dito, alam nyo, kung nais po natin, kung tayo nagtatrabaho, pumapasok tayo, hindi po ba tapat tayo, pumapasok, nagnanakit, na wala tayo sanang absent, perfect attendance natin. Pero bakit po pagkasanding okay lang sa atin? Sabi po sa Hebrews chapter 10, verse 25, ito po yung pagpatutubilin po sa atin. Sa Hebrews chapter 10, verse 25, ang sabi po ay, huwag daw po natin kalilimutan, huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita natin na lalapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Sabi po doon, huwag kaligtaan. Ibig ko sabihin, laging alalahanin, laging paghandaan, laging ilagay sa isip, laging ilagay sa puso. May reason. Bakit po? Sabi po ng Biblia, lalo't nakikita ninyo na malapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Yung presensya mo sa pag-worship ay mahalaga. Kailangan naroon ng katapatan na pagpunta natin sa iglesia upang magpuri sa ating Panginoon. Kung ikaw po ay may boyfriend o may girlfriend, payag ka ba na misa sa isang buwang multa ng puntahan at kung magustuhan ka lang? Hindi, no? Tama po ba? Sino mga may girlfriend dito, may boyfriend? Hindi ka ba payag? Gusto mo siyang makasama halos araw-araw, minuto. Gusto mo ang oras niya ay nasa iyo at tapat siya sa oras na minimitawan niya. Pero sa ating Panginoon, pag-araw ng linggo, para bang, parang, kung okay ang gising mo, pupunta ka. Kung may problema ka, hindi na lang. Alam niyo po ba bakit tumibay ang early church at mga early Christian? Bakit po talagang lumanin siyang naigis sa ating Panginoon? Bakit sa kabila ng persecution ay naroon po yung kanilang pagtitiis? Hindi po dahil na super Christian po sila. Alam niyo po sikreto, ang sabi po sa Gawa, babalikan po natin. Ang sabi po sa Gawa, chapter 2, verse 42. Okay, sabi po dito, nanatili sila sa itinuturo ng mga apostol sa pagkasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpirapirasyon ng tinapay at sa panalangin. Sa verse 46, ang sabi po rito, araw-araw sila nagkakatipon sa templo, nagpipirapirasyon ng tinapay sa kanilang tahanan, at nagsasalo-talong masaya ang kalooban 47, nagpupuri sa Diyos
At kinalulugdan na lahat ng tao para araw ay dinadagdag sa kanyang Panginoon. Ang Panginoon ang mga nagliligtas. Nagpupuri na may kagalakan sa ating Panginoon. God is worthy of our time. Hindi po masasayang ang mga oras na guguguli niyo sa presensya ng ating Panginoon. May blessing na binibigyan dito. Kaya sabi po natin na pag-aaralan, pag nasiyahan daw po yung hari, blessing ang ibinibigay. Pangalawa po, what does worship require? Active participation. Hindi lang nandito tayo physically, pero spiritually wala. Nandito presensya, no? Para lamang, wala lang. Kailangan po sa pag-worship, kasama yung emotion po natin, kasama yung isip natin, kasama yung puso natin, kasama yung physical. We need to participate. Kung maahawit, dapat umaahawit po tayo. Hindi lamang nakikinig. Dapat, kung ano po yung naisin ng Diyos, gawin po natin. Yun po yung required. O yung nais na makita ng Diyos sa atin. How are we to worship? Paano po pa tayo magpupuri sa ating Panginoon? Kailangan po sa ating pagsamba, sa ating paglapit sa ating Panginoon, hindi po dapat po talagang seryoso po tayo. Kailangan naroon po yung seriousness, yung respect na ginagawa na sa hip. No? Dapat po nandun po yung reverence and awe. The word reverence means feeling of profound awe and respect and open love. Act of showing respect. Kailangan nato po yung paggalang. Sa ating paglapit sa ating Panginoon, kailangan naroon yung paggalang. Namo yung humbleness. Yung ano po ay mixed emotion of reverence. Yung wonder is respect and wonder is pride by authority. No? Yung parang namamangha tayo sa beauty, sa authority ng ating Panginoon. Kung pag-aaralan po natin yung Psalm, makikita po natin si David. Pag lumalapit po sa ating Panginoon, nandun po yung pagkamangha niya sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Nandun yung pagkamangha niya, no? Sa ating Panginoon Subis. Nandun yung kanyang pagkalang sa ating Panginoon sa Kristo. How are we to worship? With gladness and praise. Meron po na dapat kagalakan. Alam niyo yung mga problema ninyong dala-dala, iniiwanan po sa bahay yan. Dapat meron tayong kagalakan. Kaya masabi po ng Biblia sa Psalm 98 verse 48. Psalm 98 verse 4-8. Ang sabi niya, magkaingay na may galak yung lahat sa daigdig. Si Yahweh ang galak na purihin sa pag-awit. Sa dali ng mga liba, iparating yung tugtog. At si Yahweh purihin ng tugtugin manindod. Tugtugin din ang trompeta sa dali ng tambuli. Magkaingay sa harapan ni Yahweh na aking hari. Humingay kakaragatan sa lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan sa lahat ng naroroon. Umubong sa palakpakan sa tiyong kalaliman. Umawit at nagagalak ang lahat ng kabundukan. Grabe. Praise the Lord. Hallelujah. Ang sabi po doon sa Psalm 150 at the end ng verse 6, ang lahat ng may hihinga ay magpuri sa Diyos. Amen. No? Tayo po ay may hihinga. Tayo po ay dapat nandoon ang kaganakan sa ating pong pagpupuri sa ating Panginoon. Marami pong mga reason upang tayo ay magpuri-sumba na may kagalakan sa ating Panginoon. At kailangan din po sa ating pagsamba naroon po sa Espiritu at katotohanan. Alam natin ang dahilan. Hindi po lagi namamangatay. Bakit ano ginagawa na? Kaya tayo maawit, kaya tayo bumapalakpak, kaya tayo sumasayaw. Alam natin ang reason. Hindi tayo kaya-kaya dahil nararamdaman natin yung pag-ibig ng ating Panginoon. At naroon ang ating kagalakan na siya'y bigyan ng papuri at pagsalamat. Sabi po doon sa Psalm 84. Psalm 84.
verse 1 to 2. Sabi dito, mahal ko ang templo o makapangyarihang Diyos. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao ay maawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko'y pinupuri buhay na Diyos. Sa verse 4.1 sabi, mapalad na masasabi kung sila'y buoy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Sa verse 10 po sabi, kahit isang araw lamang gusto ko pa sa templo mo, kaysa 1,000 araw na ibang tahanan mo. Gusto ko pang maging bantay sa pinto na yung templo, kaysa ako'y mapasama na sa masasamang mga tao. O glory to God. Ito yung puso ni Haring David. Ang sabi niya, mabuti isang araw sa yung templo kaysa sa 1,000 araw. Sa labas na yung templo ng kasama ay masasamang tao. Ako'y nagagalak. Wow, nagagalak po ba kayo? Ako ay nagpupuri sa iyo. Alam niyo, hindi po kayo tugi kung kayo po ay sasamba at aawit at magpupuri sa aking Panginoon. Sabi po sa purpose driven life, yung buhay daw po natin dito is just a rehearsal. Kung hindi po tayo magpupuri sa ating Panginoon, kung hindi tayo sasamba, kung hindi tayo magkakaingay sa ating Panginoon, pagdating po natin sa langit, bugi po kayo. Dapat po tayong sumamba. Ang sabi nga ng ating Panginoon, o sinasansala ng mga Pariseo at ng mga leader ng mga reliyon ng oras na siya pumapasok sa Jerusalem. Sabi mo, patigilin mo sila. Maiingay sila. Ang sabi niya, pag tumigil ito sa pagsamba, ang mga bato ang sasamba. Pag tumigil sa pagsamba, ang mga nilikha ng Diyos na may hilinga, ang bato ang sasamba sa Diyos. Kaya yan. Yung walang buhay, ang pagsasambahin ng ating Panginoon. Samantalang ikaw na nilikha ng Diyos, hindi ka marunong sumamba. Okay.